Magandang hapon po sa inyo lahat. God is good. All the time. Unang-una po ako hihingi ng paumanhin dahil the speaker for this afternoon is supposed to be our beloved President and Parish Priest, Monsignor Arnel Lagarejos. However, he became very, very ill the past few days. And kagabi po ay pinatawag niya ako and he asked me to deliver the talk for you. And so, although I know some of the Christian and Catholic principles, pero hindi ko po alam na ganito kalalim ang paper na i-deliver ni Monsignor Arnel. Kaya after reading the theological and the Catholic principles, the teaching of the Church regarding public office, ay bumili po ako sa mga tatakbo po sa pagiging mayor, sapagkat hindi po pala biro ang pagtakbo ng isang mayor. Kaya palakpakan natin yung limang ito na sila po ay tatakbo para magbigay po ng servisyo para sa ating lahat. The first sharing that I would like to give to you is about a gospel sharing on the last day. Sa kahuli-hulihang panahon daw po, Jesus Christ will come down on the second coming of our Lord. It is what we call the parousia. Ulitin nga ninyo. Ang parousia is a Greek word which means ito po yung second coming ng ating Panginoong Jesucristo. And as a Catholic, as Christians, we believe that this is not our home. Our home is up there. Our home is the kingdom of peace, the kingdom of God. And on the last day, ihiwalay po ang kambing at ang mga tupa. Nasa kaliwa ko ang mga kambing. Yan. Huwag kayong magalati kayo kambing, mukha lang kayong kambing. No? Kunyari lang po, at nasa kanan ko ang mga tupa kasama ating mga kandidata. Mukha lang kayong tupa, pero yung iba sa inyo mukhang baka, baboy. Yung iba sa inyo, mukha lang tupa. No? At ang sasabihin ko ng Panginoon ay ito, sa mga kambing, sasabihin niya sa mga kambing, depart from me. Lumayo kayo sa akin. And the harsh words of the Lord will be this, umalis kayo sa akin, hindi ko kayo nakikilala. At ang sasabihin ng mga kambing, Lord, bakit naman po? And then ang sasabihin ng Panginoon sa kanila ay, when I was thirsty, you did not give me something to drink. When I was naked, you did not clothe me. When I was in prison, you did not visit me. At lahat po ng mga not na hindi ginawa. And then, doon naman sa mga tupa, sasabihin na niya, welcome kayo, pasok kayo sa kaharian ng Diyos. Kasi no ako'y nagugutom, pinakain ninyo ako. No ako'y nasa presa, binisita ninyo ako. No ako'y nanguuhaw, binigyan niyo ako ng tubig. No ako'y hubad, binigyan niyo ako ng damit. Welcome because you did it for me. And to the goats, ang sasabihin niya ay ito, wala kayong ginawa. Wala kayong ginawa. No, brothers and sisters, and to our candidates, hindi po nandaya. Hindi sinabi ng Panginoon, nandaya ka, nagnakaw ka, nangalunya ka, nangupit ka. Hindi po sinabi ng Panginoon yun. Ang sinabi ng Panginoon, may nagugutom, may mga hubad, may mga nasa preso, but you did not do anything. Wala kang ginawa. What is my point? Isa sa mga kasalanan ayaw na ayaw ng Diyos ay ang mga Kristiyanong walang ginawa. This coming election, marami sa atin nagre-reklamo, maraming negastar sa ating mga sambayanan. But you ask them, may ginawa ka ba? Kung wala kang ginawa, ikaw ay kambing. Sabihin mo nga sa katabi mo, kambing ka ba? At sa kabila, tupa ka ba? At sabay-sabay natin sabihin, be involved. Boboto ako. Yan po dapat ang magiging boto natin, mga kapatid. At ito po,
according to our CBCP, Catholic Bishop Conference of the Philippines, about our right to vote, iisa-isahin ko po sa inyo, ano ba ang Philippine politics? According to the Catholic Bishops Conference of the Philippines, there is one main reason the Philippine politics, the way it is practiced, has been most hurtful as a people. Ang politika raw po sa Pilipinas ay napakasakit. From its history, it is possibly the biggest bane in our lives as a nation and the most pernicious obstacle to our achieving of full human development. What is politics? Politics is, or ought to be, the art of government and public service. Napakaganda po mga kapatid. It is the art of government and public service. But sadly, in the Philippines, it has degenerated into an arena wherein the interests of the powerful and the rich, few are pitted against those of the weak and the poor and the many poor. Ito po ang politika sa atin. Marami po sa atin ay may mga, sa politika ay may mga blind loyalty. Ang bureaucracy is packed with political prodigies. Yung iba po ay, aminin po natin, wala nang ginawa kundi tumanggap lamang ng mga salaries on the middle and end of each month. Yung iba naman po ay nakapasok sa listahan ng mga empleyado ng gobyerno, pero wala namang ginagawa sa gobyerno. Yung iba naman po na ibang politician ay nadidisillusion sila na kapag sila'y sumama sa politika, sila po ay magkakaroon ng magandang buhay. Isa pa po sa political scenario natin ay ang pork barrel items or countrywide development funds. Marami po sa mga CDF or dito sa pork barrel ay nagkakaroon pa ng congressional insertions, the special funds in the public work bills for the disposition of politicians' interests at hindi po ng taong bayan. Kaya nga po, napakaraming yung ating pong politika sa Pilipinas ay bukas na bukas sa korupsyon at graft dahil po ang sistema po natin ay hindi masyadong maayos. That's why people have become so cynical of government, of Congress, of the electoral process itself. Sometimes, yung iba po ay nawawalan na po ng gana. What is our political culture? Ang typical politician daw po, our constitutions describes public office as a public trust meant for the good of civil society at large. Kaya lang po sa ating politika sa Pilipinas, kitang-kita po ang mga family dynasties. Marami nagsasabi, wala na bang iba? Kayo-kayo na lang. Yun po ang sinasabi rito. Hindi po na ibibigay ang kapangyarihan sa iba dahil minsan po ay nagkakasunod-sunod ang magkakamag-anak sa pagtakbo sa mga office, sa Senado, sa pagiging presidente. Kaya marami nagtataka na iilan na lang ba ang tunay na leader sa ating bayan. Pangalawa po, ang politicians dito sa ating bansa ay ginagawang career ang politika. More than it is a service, it is a political career. At marami pa po na hindi ko na mababanggit sa inyo. Ano po ang senaryo ng pre-election day activities? During pre-election day activities, ang unang attention po kapag bago mag-eleksyon ay kukuha na po ng mga sponsors, padrino, kingmaker, para po sila ay i-endorse ng mga taong ito. In return, mangangako sila na bibigyan ko kayo ng kontrata. I will promise you that you will have a special place in my government, which is also a conflict of interest. Ang mga kandidato po ay lagi po nagkakaroon ng plenty of public exposures sa television, sa radyo, sa tarpaulin. Pag ako'y nakakapanood po sa television, nakakapanood pa kayo sa TV ng mga politicians na nagpo-promote. Habang pinapanood mo sila, naaaliw ka pag nakikita mo sila.
Pero at the back of my mind, ito po ay isang personal na tanong lamang, paano na kaya yung mahihirap na tumatakbo sa politika? Meron rin ba silang access sa mga bagay na ito? And when ang mga politicians po, they are wine, dine, and women. Pinapakain, pinapainom, at maraming mga kababaihan minsan ang ibinibigay sa kanila. Now, magtataka po tayo, mga kapatid, kung ang mga kandidatong ito ay naggumagastos pa ng napakalaking amount of money freely in the election campaign period, everybody knows in certainty that they will be able to recoup every single item of expense and more when they assume public office. Ang mga politicians sa atin, nagsasayaw, they make themselves clown, nagkikitbox, tumatumbling, nag-hip-hop, kumakanta, and sometimes sinisiraan nila ang bawat isa para lamang maging sikat ang isang kandidato. They hire expensive advertising agencies. Nag-hire sila ng artista, ng mga magagaling at may dignidad na tao to endorse them. And they take advantage by asking donations from richer people in our society. In short, dirty tricks, black propaganda, mudslinging, sometimes killing some of the candidates are one of the black areas of our politics. Pagkatapos po ng pre-election, during election in our society, during election po sa umaga pa lang, mapapansin na po, unang-una, kulang na kulang po yung mga kagamitan. At sasabihin nila ng COMELEC ay pasensya na, hindi namin na-anticipate ito. Yung iba naman po, yung PCOS machine, nawawalan ng kuryente. Yung iba naman, hindi raw sila expert sa pagpasok ng papel. Maraming mga dahilan. And then, meron pang mga flying voters. Alam niyo naman yon, nakarehistro sa Kainta, boboto rin sa Taytay, boboto rin sa ibang lugar, at sila po ay binabayaran. May libre pa silang service kapag sila ay talagang malakas ang kanilang kapit. Yung iba naman po ay binabayaran po ang mga election officials. Yung iba naman ay nagkakamali sa bilangan. Naalala ko po na ako'y seminarista at ako po ay naging miyembro ng PPCRB. Ako po ay nagbilang, kasama sa nagbilang ng mga boto. Kaya lang wala pang PCOS machine doon. Ang aming pagbibilang ay sa pamamagitan lamang ng Manila paper. Nagka-brown out pa. Ako, nung gabi na yun, gutom na kami. Kanya-kanyang kayod kami. Walang pagkain. Umuha ka ng pagkain. Nagka-brown out. After 30 minutes, paglabas ng ilaw, nako, yung kandidato kong nananalo, talo na. No? Yung kandidatong isa, panalo na. Naku po. Yung kandidato ko, sayang, magaling pa naman. No? Ang galing niyang mag-pick up line. Kaya lang sabi nila, may tiniling daw yung aking kandidato. Yun. No? Pero sabi ko, dapat naging patas. Pagkatapos ng brownout, pagkatapos ng iba pa ay tinatapot, lahat po yan, barangay level, municipal level, city level, presidential level, kailangan po talagang bigyan ng pansin. After the election, mga kapatid, sa Pilipinas lang po yan, only in the Philippines. Pagkatapos ng election, pag in-announce na ang winner, nako, the first day of confusion in the order of many communities. Unang-una, yung mga nanalo, hindi pa napopronounce, nagdiriwang na. Yung naman natalo, ano sinasabi? Dadaya sila. Instead na magtulungan, instead na isang collaboration, instead na isang komunidad para sa bayang yon, nagsisira-siraan. Dinaya ako, nanalo siya, nanalo siya dahil dinaya niya ako, hindi nabilang, lahat na ng ginagawa. Yung iba nagdidemanda pa. So much so that
Pagka na-declare na siyang nanalo, isang buwan na lang siya uupo bilang mayor o bilang vice mayor. At pagkatapos nun, election na ulit. That's ridiculous. Only in the Philippines. Bakit ganito? What is indicative in our election is that we are forgetting the prime values of our faith, which is charity, justice, honesty, and truth. Mga kapatid, ito po ang sitwasyon ng politika dito sa Pilipinas. Do you agree with me? Yes or no? Kaya nga tayo naririto dahil nais nating kilalanin ang mga kandidatong ito. Not because gusto natin silang ipahiya. Hindi po. Gusto nating ang katotohanan ang bumangat sa bagay na ito. At pangalawa, gusto nating hikayatin sila na magtulungan bilang isang team na tutulong sa ating bayan. Amen? Kaya, ano po ba ang sinasabi ng simbahan? Sa mga ganitong politikang sitwasyon ng politika, marahil magsasabi tayo, may pag-asa pa ba ang Pilipinas? Tanungin nga ninyo ang katabi ninyo, may pag-asa pa ba ang Pilipinas? Sabihin mo nga. Sa pagtatanong ninyo, parang walang kabita-bitamina, parang walang pag-asa ang Pilipinas, ano? Ulitin mo nga sa katabi mo, may pag-asa pa ba tayo? Alam niyo mga kapatid, alam niyo po my dear candidates, binibigyan ko po ng retreat itong mga kabataan ito ng Cainta. Although ako po'y hindi sa Cainta, boboto dahil ako po'y nasa Angono, Rizal, doon po yung aking bahay. Lagi ko sinasabi rito sa mga kabataan ito, ang pagmamahal sa inang bayan ay bahagi ng kabanalan. I read in one article about the Koreans. Sabi po ng mga Koreans, why the Filipinos are poor. I'm sure nabasa niyo po yan sa internet. Bakit mahirap ang bayang Pilipinas? Napansin niyo ang mga Koreano, napakarami sa Pilipinas, yes or no? Yes. At napaka-iingay nila, hindi po ba? At yung iba may amoy pa, no? Pero alam niyo, the Koreans, nagsulat ng article yung Korean, sabi niya, our country was totally devastated. Many years ago, we were involved in a civil war. And Koreans are very poor. And every night, it is brown out in our house. We look at the stars. At tinatanong namin ang sarili namin, bakit naman napakahirap nating mga Koreano? And then their Prime Minister went to Germany, pumunta ng Germany, para mangutang so that they can develop themselves to become a better nation. At nung bumalik yung Prime Minister na yon, umiiyak siya. Sabi niya, don't worry, tomorrow is a better day for all of us. And all Koreans are crying, paano tayo makakaahon sa hirap na ito? But you know, after so many years, Korea is the #1 producer of products in the whole world. In fact, they are threatening United States of nuclear war. Ganon sila katapang ngayon. And you know, sabi ng mga Koreans, why do we improve? Ang bilis namin mag-improve. Why? Because we love our country. Nung ako'y nasa Pilipinas, sabi ng Koreano, bakit mahirap ang Pilipinas? Sabi niya, maraming Pilipino hindi mahal ang Pilipinas. Maraming Pilipino, pag dumating ang ibang telenovela, Korean novela, Spanish novela, lahat ginagaya. Tanungin mo ang kanilang mga katutubong sayaw, alam ba nila? Hindi. Dumating ang Gangnam Style, ang Harlem Style, alam ng mga kabataan. Pero tanungin mo, are they proud of their Filipino roots? No. Hindi nila alam ang mga bagay na iyon. Kapag nagbabayad ng tax ang mga bawat Pilipino, tinitipid, dinadaya. But you know, in China, when I went to China, bawat galaw doon, we have to pay this for our government, because we love our government. But in the Philippines, nobody dare to say, for our country, the Philippines.
young men right now, ang hina po ng nationalism. Do you agree with me? Yung Filipino roots natin. Alam niyo po, nakakita po ako ng katutubong sayaw by Ramon Ubusan in Villa Escudero. Let me tell you, nung napanood ko po yung national dances natin, yung sayaw ng Bukidnon, sayaw ng Igorot, sayaw sa bangko, and they show it beautifully. They showcase the beauty of what a Filipino is. Let me tell you, sabi ko, I'm proud that I am a Filipino. Nung nakita ko yung sinulog, ang pinakita sa akin, in a very special audience, kung ano yung sayaw ng mga taga-Cebuano, ng mga Iloilo, ng mga ati-atihan, inilabatutan ako, mga kapatid. And I told myself, my goodness, Filipino is world class. Amen? Lea Salonga, Arnel Pineda, all of these people, world class talents. But what is the problem with Filipinos? We don't love our country. There is dichotomy between Christian holiness and politics. Kapag nakikialam ka sa politika, ibig sabihin nun, mahal mo ang ating Panginoon. Amen? Kaya dapat lang na magkaroon dito ng tapatan. Dapat lang na magkaroon ng voters forum because si Sishan is proclaimer of politically nyo, proclaimer of very good. Now, my dear brothers and sisters, is there a sign of hope for all of us? God's call to mission in politics is this. Hindi ko na po sasabihin yung iba. No? Meron po mission ang letter D. Letter D. The church, God's people, must evangelize politics. Ang taong bayan po ay dapat maki-involve sa politika. God's call to the church is to preach the integral gospel. The gospel with all its social dimensions. The gospel must influence every phase of life, every society, and restore all things under Christ. Letter of Paul to the Ephesians. Strangely, there are not a few people, even within the church, who do not believe that to renew politics is part of the church mission. Marami nagsasabi there should be a separation between the church and the state. Sadly, kapag ang mga pare pinupuri ang gobyerno, magsama tayo. Kapag ang simbahan ini-endorse ang isang kandidato, magsama tayo. Pero kapag ini-criticize na ng simbahan ang gobyerno, separation of church and state. Para yan ang hindi tama ang mga bagay na yon. How wrongly they interpret scriptures and the doctrine of separation of church and state. Letter E. The basis of the church mission in politics is this. Number one, the gospel and the kingdom of God called the church to political involvement because Jesus' mission was proclaiming the kingdom of God. Jesus in St. Mark said, "The kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel." Ito po'y ang ebanghelyo during Advent season. At kapag sinasabi natin sa Ama namin na your kingdom come, ang kasunod po nun ay your will be done. Therefore, ang kaharian ng Diyos can only be identified kapag ang kalooban ng Diyos ay nasusunod. Ang kaharian ng Diyos is tantamount sa kalooban ng Diyos. Number two, the church mission of integral salvation involves the temporal sphere. Noong unang panahon, ang kaligtasan daw po ay para sa kaluluwa lamang. Sinasagip kita dahil gusto kong iligtas ang kaluluwa mo. Pero ngayon, mga kapatid, hindi na lang po ang kaluluwa ang iniligtas, kundi the whole person. Your economic, political, your intellectual, your personal salvation is at stake here. There is no such thing as personal salvation. Number three, salvation is from personal and social sin, including sin in the political sphere. Ang kaligtasan daw po ay hindi lamang personal. Ito po ay kailangan din prevention of that person to commit more sins. Like in the politics, dirty politics, o yung guns, goons,
and gold at ang mga pandarayang struktural. Number 4, the church has an option for the poor in the field of politics. To help correct this imbalance, sabi nga po, those who have less in life should have more in law. Matagal na po ito sinasabi ng ating mga leader dati. Those who have less in life should have more in law. Kaya nga po ang simbahan ay meron pong preferential option for the poor. Hindi lamang sa mga mga kaunting mayayaman. Number 5, the way of the church is the human person who is affected by politics. Kailangan po ang simbahan ay nasa politika dahil bahagi po ng human person ang politika. Letter F, meron po tayong moral and religious truths guiding politics. Number 1 is the human dignity and solidarity, a first principle of politics. Ito po ang dapat na iniisip natin, ang dignidad ng isang tao. Kapag ikaw ay bumoboto, kailangan mong isipin mo na ang botong yan ay kasama ng dignidad mo. Kaya dapat po ito ay magre-respeto at magpupromote ng human dignity and the fundamental human rights from you. Number 2, the common good. Ang politika daw po, ang eleksyon, ay hindi lamang po sa iilan. Lagi mong iisipin ang mga nakararami. Marami po sa mga kandidato natin na nagsasabi na yung iba raw po ay gustong sumama rito, na affiliated sa isang mayor, affiliated sa isang kandidato. Kaya lang po hindi namin papayagan dahil sabi namin, pag pinayagan mo na ang isa, papayagan mo na ang lahat. Ang desisyon po ay para sa lahat at di lamang po para sa ilan. Number 3, authority and power. Ang kapangyarihan daw po at ang otoridad ay hindi lang po ito pinukuha. Ito po ay ibinibigay ng Diyos para po magsilbi lalo sa mga mahihirap, lalo sa mga naaapi. Number 4, between the political community and the church, there should be mutual collaboration. Kailangan po ay nagkakaisa ang bawat isa. Dito po sa ating simbahan at ang political community, hindi po dapat mag-away. Dapat po ay magkaroon po ng pagsasamahan. Number 6, letter G, the specific mission of the church in politics. Number 1, the task of integral development using politics as a mean. As part of its God-given mission, the church has the right and duty to work for total human development, freedom, justice, respect for human rights, and peace. This is what we call integral human development. Number 2, the mission of the laity. Ang isa pong misyon ng laiko ay makisama sa mga misyon na lalo pong ipagpapalaganap ang kaharian ng Diyos sa pamamagitan po ng pagtulong na maging tapat ang ating eleksyon. Hindi po pwedeng sabihin na bago mag-eleksyon, sila na lang yan. Hindi na ako sasama dyan. Ako ay dito lamang sa aking tahanan. We need to be involved. Number 3, the church recognizes the plurality of options in political life. Ibig sabihin, hindi lamang po isa ang pwedeng magsilbi. Marami pong paraan ng pagsisilbi sa ating mga kababayan. And number 4, the partisanship in politics. Kailangan po impartial ang simbahan. We just give guidelines kung sino po ang dapat nating iboto. Kaya napakahalaga po ng mga bagay na ito. Kaya tatanungin ninyo, Father, ano naman ang pwede namin gawin bilang isang Katoliko? Tanungin nyo nga ako, ano ang pwede namin gawin, Father? Walang kabita-vitamina. Parang wala talaga kayong gagawin. Ulitin nga ninyo. Mga kababayan, taga-kainta. Number 1, ang pwede natin magawa bilang Katoliko, catechesis and political education. Katulad ng ginagawa natin ngayon. Kailangan i-inform natin ang bawat isa. Sabi nga ni Brother Joel, ni Dr.
Dr. Habinyar at saka ni Atty. Logan, vote according to your conscience. But it is your responsibility to inform your conscience. Hindi lang, eto sinabi ng konsyensya ko kuha ko kasi si Sir kaya iboboto ko siya. Ang ganda kasi ni Mami, kaya iboboto ko siya. Pero alam mo ba ang background ng taong yan? May track record ba siya? Meron na ba siyang ipinakita na pattern sa behavior niya ang pagtulong sa kapwa? So number 1, ano yung number 1? Pakiulit. Parang mahina. Number 1. Number 2, guidelines on choosing political officials. May mga pamantayan tayo. Titingnan natin yung mga guidelines bago pumili. Hindi lamang kung mabait sa pamilya mo, siya na ang iyong iboboto. May mga guidelines po tayo. Number 3, makibasa po. Pakiulit, mas malakas. Alam niyo po, pag ako'y nakakausap ng isang politician, kahit po sabihin nila na paulit-ulit na sinasabi na yan, nakikinig po ako ng gusto. Bakit? Kasi po ang isang taong leader, lagi po niyang binabanggit yung nasa sa isip niya. A good leader has a vision. One time, meron po akong nakatabi sa isang party. Napakayaman na tao. Tinabihan ko siya, kinamusta ko siya. Alam niyo ba na wala nang sinabi sa akin kundi pera, business, economy. Why? Ang sinasabi po ng isang tao ay kung ano ang laman ng kanyang isip. Katulad naming pare, kapag kami may nakita, nababanggit lagi namin, Father, gutom na kami. Man does not live by bread alone, but only from the word that comes from the mouth of God. Amen? Pag sinabi ng iba, sasabihin nila, Father, napakadamot naman ng Panginoon, parang wala na yan ang blessings na bumibigay, na dumarating sa akin. Sasabihin ko, ay hindi. Ano sasabihin ko? Ask and you shall receive. Seek and you shall find. Knock and it shall be open unto you. Ang tunay na leader, ang tunay na magsisilbi sa bayan natin, he breathes his principle. Amen? Ang isang leader hindi magsasalita ng walang kakwentang-kwentang bagay. Because ang laman ng isipan niya, kung ang laman ng isipan niya ay pagsisilbi sa bayan, lagi niyang paulit-ulit, kahit nakukulitan na ang kanyang pamilya. Anak, ito ang plano ko sa bayan ng Cainta. Trabaho, gagawin ko Cainta agricultural, gagawin ko Cainta na magiging mayaman, pero may pagkakaibigan, pero may pagsasama. Ganun ang tunay na leader. Pero isang leader, hindi lang biglaan yan. Ito ay inihahan ka. Ang tatanungin natin, paano ka naganda sa iyong pagiging mayor at pagiging vice mayor? Number 4, conversion to new values. Ulitin nga ninyo. Kung ang isang mayor at isang presidente ay magbibigay ng pagbabago, ang tanong, nagbabagong buhay ba ang taong yan? Amen? Because ang tunay na leader models what is the meaning of conversion. Tama mali? Hindi pwedeng sundan na isang mayor, isang presidente na nangunguna sa korupsyon, na nangunguna sa mga maling mga Christian values ng buhay. At siya lagi ang nangunguna kapag nangangailangan ng tulong ang kapwa. Number 5, pakibasa. Pero ito po ay tawag lamang, hindi lamang po sa mga kandidato, sa ating lahat. Kailangan po magtulong-tulong tayo bilang isang Katoliko at isang Kristiyano. Mag-ambag tayo para maging maganda ang ating bayan. Nobody is to be blamed. Kung bakit ganito ang Cainta, naging mayaman ang Cainta, tayo po ang aani. Kung naging mahirap ang Cainta, tayo din po ang aani. And number 6, ito po, pakibasa. Sinabi na ni Brother Joel, meron po tayong PPCRV, NAMPRED, Operation Quick Count. Huwag tayo maging madamot. Tingnan po natin kung paano tayo makakatulong sa mga bagay na ito. Number 7,
Kailangan po sa ating political advocacy, sumasama po tayo kung ano yung mga advokasya ng mga gobyerno na pwede nating sabihan. Ang CCC ay lagi po may advokasya, katulad po ng no plastic free. Sinisimula po natin sa paaralan para po makatulong tayo at yung pagmamahal sa kalikasan. Number 8, kailangan po tulong-tulong tayo para po ang ating pagbabago po ay dapat po na isang bayan, isang team. Dahil kung hindi po tayo magtutulong-tulong, hindi po natin kaya lahat ng mga yon. Amen? Mga kapatid, sana po itong maiksing po ng the Christian principle on our Philippine politics ay nakatulong sa ating lahat. Maraming salamat sa inyong pasensya at magandang hapon po sa inyong lahat.